meron na naman kinakaadikan ng lola nyo at may plano na naman tayong mag-alaga ng Jajang. Ay, eto pala siya. Ay, eto pala. Asan ba siya? Ay, eto pala siya. Bumili tayo guys ng science incubator o yung egg incubator kasi nga hindi natin kaya maglimlim ng itlog. Although mainit naman talaga yung panahon. Pero mas maganda pa rin gumamit tayo ng machine. Ito yung maglilimlim tayo guys ng itlog gamit itong machine natin na to. At binili lang din natin to syempre. Dahil 4 lang yung kasya sa kanya. Bumili tayo ng 2. Dahil mas mura to guys kaysa yung bibili ko ng pang isang tray. Kasi yung pang isang tray alam ko nasa 8,000 siya or 4,000, 3,500 pesos. Bumili tayo kasi maganda siya guys. Kung bakit? Kasi dahil bakasyon din ng mga bata ngayon, gusto kong pag-aralan ni Ate Akari din to. Yung paglilimlim ng itlog. At di kuryente siya guys. Syempre, at ang paglilimlim yata ay naabot yata ng ilang araw ba? 20 days? Napanood ko yun, nakalimutan ko lang. So, ganito yung itsura niya, guys. Napaka-cute. At tanggalin naman natin yung seed. Ito lang ay para lang naman hindi siya magasgas, no? Ang maganda dito kasi, guys, clear. So, nakikita nyo yung development ng itlog. Ayan. At di kuryente siya. Siyempre, ayan, yung box natin. May kasama siyang USB at flashlight. Papakita ko sa inyo. So, yung itsura niya, guys, ay ganito. Ayan, sinaksak na natin siya sa USB at ang kanyang adapter ay letter C lang. Letter C. Ang adapter niya ay C. Ang itsura niya sa loob, guys, ay ganito. Ayan, meron siyang sariling fan. Maliit lang yung fan niya. And then, meron siyang heater. Tapos, ito yung kanyang pinaka-sensor kung ilang temperature na para makita natin siya dito na katulad ng meron tayo dito. So, dapat to, guys, ay lalagyan natin ng tubig kasi yung moist nung itlog dapat ay hindi nadadry. So, may buntot siya dito. While nakasarado to, guys, pwede tayong mag-add. Kaya lang manual lang to, guys, no? Ayan. So, mag-add tayo ng tubig dito. Tapos, yun yung nagbibigay ng moist dun sa ating mga itlog. Hanggang 4 lang ang kaya niya. Ay, 5 pala. 5, guys. Kapag ka malalaking itlog, ayan, kaya niya. O baka 4 lang to, guys. Kung malalaking itlog. Kasi ito, pampugo yung size niya, no? So, titignan na lang natin kung ilan yung magkakasya sa kanya. At kung mga pugo lang naman, siguro kasya dito na mas marami kasi may mas maliliit pa dito na pwedeng paglagyan ng itlog. Ayan. Actually, dalawa talaga yung gusto kong alagaan. Matagal na panahon na, guys. Paglipat pa lang namin dito. Gusto ko na talaga mag-alaga ng manok. Kaya lang kasi napakadaming ahas dito. So, sabi nga sa akin, kapag nag-alaga daw ako ng ahas, ay ng manok, pupuntahan daw kami lalo ng ahas. Pero, nagmamahal yung itlog, guys. Isang tray ang aking itlog na ginagamit dahil nga nagbe-bake tayo. Tapos, alam niya na, pinag-breakfast natin. Tapos, maya talaga kumakain ng mga anak ko ng mga itlog. So, gamitin sa atin yung itlog. Pero, ang nakakatawa kasi dun, guys, sayang, dahil ang dami nating pagkain ng manok. Libre tayo sa darak, libre tayo sa mga gulay, libre tayo sa pagkain ng manok. Tapos, kahit napakain ko sila ng mga isda, guys, pwede kasi nga na malapit na kami sa dagat. So, sayang. Kaya for me, pati yung mga pinag-harvestan natin ng mga dahon-dahon doon sa ating farm, pwede natin yung chop-chopin at ipakain sa kanila. Kaya talaga sabi ko, ay, this is it. Tapos yung yung barkada ko dati na hapon, asawa nung kaibigan ko, naging barkada ko yun. So siya yung nagturo sa akin na mag-alaga nga daw ako ng manok at tuturuan niya nga daw ako kung paano mag-alaga. So ayun, tapos pati ipa, guys, para hindi bumaho yung mga alaga nating manok, libre din tayo. O diba? Kaya naman, ang lola nyo, sabi ko, ay, this is it na talaga. Tapos may mga napulo tayong kahoy sa dagat, yun yung gagamitin natin na pang bahay ng manok. Ayan. So ngayon, sinusubukan ko kung uminit nga siya at yes, ayan, uminit na nga siya sa loob. Plus, tumatakbo yung kanyang fan. Ayan. So both sila, na-check ko na. Pero lalagyan natin to ng tubig, titingnan natin kung umuuhay yung kanyang, yung kanyang moist. Baka mamaya kasi dito. Nagmo-moist dito sa mismong kanyang lalagyan. So, nakaka-excite, guys. At umorder tayo ng itlog online, guys. Kasi yung aalagaan ng lola nyo na manok ay hindi yung pangkaraniwang manok natin sa Pilipinas. Kasi ayoko ng malalaking manok, guys. At ayoko na maiingay. Kasi nga, ang mga manok, syempre maingay yan. Tilaok yung tilaok. At least 10 manok, guys. Gusto kong mag-alaga talaga. Kaya, ayun, magpapa-order tayo ng 2 sets. Kasi ang isang set yata ay 5 piraso. So, hoping may babae lalaki na kagad ibigay sa atin. Tapos, ang sabi nga nila, pag sobrang init daw ng temperature, possible na maging lalaki lahat ng
magiging manok nyo. Kaya dapat ay yung katamtamang temperature lang daw yung gagawin natin. Hindi ko alam kung na-adjust to. Kasi ang sabi nila hanggang 40 dapat yung init ng manok. Diba? Pag lumakpas na dun yung init, possible daw na maging lalaki lahat ng inyong magiging manok. Excited na yung lola nyo ate, update ko na lang kayo. Pero kailangan na muna natin gumawa ng bahay nila bago sila mapisa kasi yun ang talagang importante. At hinahabol ko talaga to na mapalaki natin sila bago magtaglamig. Kasi nga syempre pag mga sisiw mahina yan sa malalamig at possible na magkasipo sila at madali silang mategi kapag sila ay nagkasipo. So sa mga magtataka bakit hindi na lang daw ako bumili ng sisiw, wala kasi nagtitinda dito sisiw guys. Ang tinitinda talaga nila dito ay itlog. Yes, parang sugal din no. Kung may mapisak ay swerte, kapag wala ay malas. Actually, may magbibigay nga sa atin kaibigan ng asawa ko. Kaya plano ko 2 cage yung gagawin natin para dun sa mas malalaking manok at dun sa mga chicken na gagawin natin. Kasi kaibigan ko dati may asawang hapon, tapos ang lilit ng chicken niya guys, cute na cute ako sa chicken niya. Binibigyan niya ako that time nung paglipat namin dito, tapos binibigyan niya ako 6. Ayaw ko, tumatanggi ako kasi nga natakot ako doon sa ahas na marami nga dito nga sa amin, baka puntahan nga kami lalo. So ayun, in the end, ayan, nauwi din tayo sa pag-aalaga ng manok kasi nga bukod sa nagmahal yung itlog guys, ay libre lang tayo sa pagkain. Plus, ang dami nating kahoy na pwede natin gamitin sa paggawa ng bahay ng manok. Diba? Kailangan din natin ng super tibay kasi nga malakas ang hangin dito sa area. So, yun yung abangan nyo guys. Excited na yung lola nyo.